I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people and hello words Philippines. It's Megan guys, let's talk vlog. Ayan mga kababayan, another updates videos natin sa inyong lahat. Ayan, ibig sabihin guys another upload videos update sa inyong lahat mga kababayan. Ayan na naman ang Pangulo mga bes na umiikot na talaga sa buong kapuluan ng mundo. Ay sa Pilipinas pala. Ayan, nasa Aklan na naman siya ngayon mga kababayan. Kalibo Aklan. Ayan. So far so good guys. Si Santa Claus nasa Kalibo Aklan, si President Marcos Jr. So far so good. Namigay na naman guys ang certificate sa mga magsasaka, cash assistant, cheque, libreng bigas. Ayan. Siyempre mga bes kung tatandaan nyo guys, last election, number 1 ang Pangulo po dyan sa Aklan, no? Kalibo Aklan. Wow, diba? So tunghayan natin mga kababayan ang kanyang paglalakbay sa buong Pilipinas. Maghahatid po ng ng blazing sa bawat region. Ano kayang susunod, no? Ano kayang region ang susunod? So abangan po natin yan guys. But anyway, before that, napanoorin nyo, no, ang kanyang mungkahi, no? At ang pagbibigay ng mga certificate. Ayan mga kababayan, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Maraming salamat po. God bless Philippines. So, nakikita nyo yan? Oh, namigay na naman ang certificate sa mga beneficiaries. Ay, wow. Saan kayo niyan? Diyan na yan binigay, mga besa. Kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Naloka ako. Very surprising ang kanyang pamumuno, mga besa. Kakaiba ito. Talagang nahigitan niya ang mga ibang administration. Except lang ang kanyang ama. Naloka. O, di ba? Ito, alam mo yung maganda itong ginagawa niya. Kasi nakafocus talaga sa siya guys, sa mga agricultural sector. Yung talagang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, katulad ng mangingisda, yung pagbibigay ng titulo ng lupa, biro nyo, at pagbibigay ng libre ng bigas. Kung natatandaan nyo, sinabi niya, may mga warehouse sa Bulacan na kinasuhan. So, ibig sabihin guys, yung mga bigas doon, kumpiskado na. O, diba? Sunod-sunod ang pamimigay ng bigas. Kaya yung mga in-expect natin na mga 24 kilo bigas na sinasabi ng mga dilaw at mga pingkol, ay hindi na mangyari siguro yun. Baka, ayan na nga, libre na nga yan eh. Sa mga bumabati ko sa Pangulo talaga, wala kayo na lang alam kundi puna ng puna. Wala kayong magagawa. Bumubula ang inyong bunganga at ipinapahayag sa madla na para sirain ang aking mabuti at mabait na Pangulong Marcos Jr. Yan po ang Pangulo. Ayan, Naku, si Madam. Parang hindi niya akalain nakaharap si Pangulong Marcos Jr. Nakita niyo yung mga tractors yan, guys, sa likod. Kuliglig yata yan. Yan po ay sa Kalibo Aklan. Shout out sa atin ng mga kababayan. Ayan. Marami pong binigay na pasalubong ang Pangulo dyan sa Aklan. Siyempre guys, kagagaling niya po ng Antique, San Jose, Capiz, ayan, Rojas, no? Tapos dumiretso ng Kalibo Aklan. Hindi kayo naloka. So yun, mga besa. Wow, ang daming tao. Lahat yan guys, mga 4-piece ay magkakaroon ng ibig sabihin, magkakaroon po ng bigas. Bibigyan ng bigas ang mga yan. So, yun, mga besa. Yung iba ay nakatanggap na ng bigas. Pero yung iba, hindi pa. Si Pangulong Marcos na lang ang mismong mag-aabot. Wow. Naku, ang daming tao. Parang nangangampanya lang no? Maraming Marcos supporters dyan, guys. Yung mga nakapula. Tsaka marami yan, Shout out sa mga taga-Aklan, no? Kalibo Aklan. Wow, social.
So, abangan po natin mga kababayan ang susunod na destination ng Pangulo, no? Saan kaya lugar yan? Sana dito po sa amin din. Sa bagay, sabi po ng Pangulong Marcos Jr. guys, buong bansa po yan. So, maghintay po tayo. No? Dami. Di kayo naloka. Wow. Sana all. O, ayan. Ayan na naman po ang Pangulo, guys. Namigay na naman ang bigas. Nako. Paano yan? Mga kritiko ng Pangulo. Oh, ano kayo ngayon? Nga. Pati si Secretary Gatchalian. Ayan. Dalawa sila ni Pangulo. Nagdi-distribute ng bigas, guys. Ay, Sos Maria Joseph. Oh, wow. Sana all na lang talaga. Ayan, shout out sa lahat mga 4Ps sa buong kapuluan ng Pilipinas. Agoy! Ha? Oo. May kanya-kanyang pangalan yan guys ha. Naka-itemize po yan. Sa mga mahihirap natin mga kababayan. Mga 4Ps ha. Kaya may number mga yan guys ha. Hindi, baka kasi may sisingit no. Alam po natin ang mga iba mahilig sa singit-singit. Kaya very organized ang pagbibigay ng bigas. Nako, sana all na lang talaga. O, 'di ba? Nakakataba kaya ng puso pag nakatulong ka sa kapwa, 'di ba? Laki ng ano guys, yung parang nakakaginhawa ka ng malakas. Masaya ba no? Masaya yung kaisipan mo. Oh, kadami. Oh, naloka ako guys. May buntis pa. Malaking bagay na sa kanila yan. Alam nyo naman, no? Pag sinabi yung purpose, pag bumibili sa palengke mga yan, mga 3 kilo. Ayan. So, yun, mga kababayan. Pakinggan po natin ang talumpati po ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At of course, ang gobernador at ang alkalde po ng bayan ng Kalibo, Aklan. So yun mga bes, at tunghayan din po natin ang pagbibigay niya ng mga chiki sa bawat LGUs ng Aklan. Wow! Shout out sa lahat ng mga Marcos Lilies at sa lahat na po ng Pilipino sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga pangako ay pakong-pako na sa pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Yan ang tunay na pinuno, no? Pag may isang salita at sa gawa. Hindi yung magsasalita ka, tapos sabihin mo, magpasagasa ka na sa train. Hindi naman ginagawa. Ay, yung mga train, kagang-kagang naman Tumitirik. Paano kasi sikanhan? Pero si Pangulong Marcos, hindi ganon. So anyway guys, ayan, pakinggan po natin ang talumpati ng mga opisyalis ng Kalibo, Aklan. Of Kalibo. Tomorrow will be the opening salvo of the Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival, dubbed as the mother of all Philippine festivals. Sana po ay makabisita kayo uli dito sa aming celebration sa January 20 and 21, 2024. Hindi matutumbasan ng anumang salita ang aming pasasalamat para sa inyong pagbisita at sa paghahatid ng iba't ibang tulong mula sa ating national government. Ang inyong hindi matitinag na suporta sa mga Kalibonhons ay tunay na nagpapakita ng inyong tapat na paglilingkod at pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Wow. Asahan ninyo, Mr. President, ang buo at matibay na suporta ng Bayan ng Kalibo sa inyong administrasyon at sa lahat ng mga programa at inisyatibo ng gobyerno. Yes. Naniniwala kami na sa ating magkasamang pagtutulungan, mas marami pa tayong magagawa para sa pag-unlad ng ating bayan. Tama. Nihiling po namin ang inyong suporta sa aming hangarin na maging isang lungsod. Wow. We hope that you can support us in our bid for cityhood. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, alam namin ito ay magiging posible. Katulad po ng sinabi nyo sa inyong State of the Nation address, handa kaming maghandog ng tulong dahil mahal namin ang aming kapwa Pilipino at mahal namin ang Pilipinas. Ayan, nangyari na nga. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang bagong Kalibo. Salamat po. Maraming salamat, Mayor Sucro. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores para sa kanyang mensahe.
Magandang hapon po sa lahat, lalong-lalo na sa ating iginagalang at mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Welcome to the province of Aklan, kung saan po kayo ay nanalo nung nakaraan na eleksyon. Ang aking ding mainit at magiliw na pagtanggap sa ating mga regional directors, kinatawan ng iba't ibang mga ahensya at departamento ng gobyerno at mga pribadong individual, mga kapwa nating Aklanon, maraming salamat po sa inyong malugod ng pagtanggap sa ating paanyaya na dumalo sa napakahalagang pagdiriwang na ito. Mahal na Pangulo, buong puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng tulong ng aming natanggap at patuloy na natatanggap mula po sa inyong tanggapan. Mula sa ating mga marginalized sectors, ang ating pong mga magsasaka at mangingisda, mga kabataan at mga magulang, mga turista at mga balikbayan, mga nakakatanda at lahat ng bumubuo ay patuloy na nagsusumikap upang makapag-ambag para sa ikauunlad ng aming lalawigan at mahal nating bansang Pilipinas. Umasa po kayo na patuloy kaming susuporta sa mga programa at proyekto ng inyong tanggapan dahil naniniwala kami sa inyong pangitain para sa ating bansa at kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa inyong tulong at pagmamahal sa aming mga Aklanon at sa lalawigan ng Aklan. Mabuhay po kayo, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow. Una sa lahat, nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyo sa malaking ambag sa aking pagkapanalo nung nakaraang eleksyon. Hindi po madali lumangoy laban sa agos, pero nanindigan po kayo para sa akin, kaya hindi po kulang ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil dyan ako po ang nanguna sa inyong lalawigan. Wow. Kung kaya naman, buong puso at labis akong nagpapasalamat sa iyong tiwala at suporta at ang bawi lang ng isusuklian po namin yan ng lahat ng aming maaaring gawin upang tulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino upang pagandahin ang Pilipinas. Muli, maraming salamat sa inyo. Abugid ang salamat. Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno na maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan. Sinisikap po natin pagbabayin ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kakailanganin nila at ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalayan natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. Oh my God, ang laki. Grabe na to. Sobrang daming tulong. At hindi lamang po yan. Isa pa pong bagong balita, o baka naman nakarating na rin po sa inyo, ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong 1 linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang 13 bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Nako, yan na. RFFA. Grabe na ito. Sa mga magsasaka. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tig-5,000 piso ang mga benepisyaryo sa buong bansa
bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyo. Oh my goodness. Bukod dito, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas. Wow. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakarang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat nadeklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. Nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang hiyakatin kayo na makiisa sa pagbabantay laban sa smuggling at sa hoarding at mga sindikatong patuloy na namamayagpag sa pagsasamantala sa taong bayan. Tulungan po ninyo ang ating mga ahensya sa pagmatyag upang mahuli at mapatawan ng angkop na parusa ang mga sumusubutahe sa sektor ng agrikultura at sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa taong bayan. Sa katunayan, may ilan na po tayong nahuli, pinagmulta at kinasuhan kaugnay ng ilegal na pag-angkat ng pag-imbak ng libo-libong sako ng bigas. Lahat po ng mga nakumpiska ay ilalaan sa mga mamamayan, tulad po ng mga pamamahagi natin ngayon sa ating mga 4P beneficiaries. Sa bagong Pilipinas na ating binubuo, hindi po tayo titigil hanggang nabubuwag ang lahat ng mga sindikatong ito at hanggang hindi maibalik sa normal ang mababang presyo ng ating mga bilihin. Bilang pagwakas sa ating pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkamit ng masagana, panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Sana wala nang gutom, wala nang maghihikahos at wala nang maiiwan sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Yan po ang hangarin ng inyong pamahalaan. Yan po ang hangarin ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat po. Wow. Mabuhay po kayong lahat at magandang hapon po. Yan, mga Pangulo ng Pilipinas na napakabait. Abu-abugig na salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang stage party na pangunahan ng pamamahagi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa ating Department of Agriculture, ang ating Pangulo ay magbibigay ng livelihood assistance para sa mga sumusunod mula sa Philippine Rural Development Project. Engineer Clyde P. Duran para sa Altava Small Fishermen Association for oyster production sa halagang 9.185 million pesos. Oh my God, ang laki. Felicine Katunog para sa YARP Agriculture Cooperative sa halagang 11.9 million pesos. Nako, laki. Ramon Garcia para sa Tagarorok Mainuswagon Panimalay Consumers Cooperative sa halagang 6.7 million pesos. Oh my goodness. Grabe na to. O, paano yan? Mga bumabati ko sa Pangulo, ano na ngayon? O, mga pingkols, mga dalaos, mga kritiko ni Pangulo, mayroong ganyan? Wali. Ngayon naman, ang National Dairy Authority ay mamamahagi ng Dairy Livelihood Assistance sa halagang 16.2 million pesos para sa tatlong farmer associations. Wow. Igagaawad ang mga Certificate of Animal Stewardship sa mga leader at kinatawan ng associations na sina Edgardo Yaban para sa San Jose ARB. Wow. Dan Gregorio para sa Ibahay Agriculture Farmers Association. Ayan, yung mga kritiko ni Pangulong Marcos ha, nga kayo ngayon. The best Marcos talaga sa kalam. At Royden Perlas para sa Makato Farmers Association. Wow, na wow. Speechless ka talaga. Sa puntong ito ay mamamahagi rin ng Rice, Corn and Livestock Indemnity Claim Check ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa lalawigan ng Aklan at kay Mark Tana bilang kinatawan ng mga individual. Wow. Hindi kayo naloka guys. Grabe na ito. Mr. President, magagalit sa iyo yung mga kritiko mo pag ginagalingan mo lagi.
Oh, shout out sa mga dilaw sa mga pingkuli. Ngayon naman, ang Department of Agrarian Reform ay magbibigay ng 128 Certificates of Land Ownership Awards para sa mga agrarian reform beneficiaries na si Edison Quadrante bilang kinatawan ng mga ARPs. Nako. So, yun guys, nakita nyo yun? Ano pang masasabi po natin dito kay Pangulong Marcos Jr.? Natatamimi na ako guys sa mga blessings na pinagkaloob niya sa Aklan at saka sa Antique doon sa Iloilo. Wow, grabe na ito guys. So, hindi ako makapaniwala. But anyway guys, ano? Ay nako, buplax lang ang hindi maka-appreciate sa mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tapos, ang baba ng ratings niya. Wow, grabe kayo ha? Hindi yung tinitingnan yung mga ginagawa niyang maganda. Oh, paano nangyari yung bumaba ang ratings niya? Oy, Publicos, ano ka ba? Ano ba yan? But anyway guys, maraming salamat sa inyong pag-watching and don't forget to like and hit the button bell palagi kayong updates. See you again guys on my next upload. Subaybayan po natin ang ating mahal na Pangulo at ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan lagi. At stay healthy and of course,